Yo, Kitindes, Sir Female Casual Battle Rap Fan. At nandito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Kung mapapansin niyo, medyo tumaba ako, no? Kain ako ng kain ng mga panahon na wala ako. And ang tagal kong napahinga, hindi ko alam. Ang huli ko pang review is yung Jonas vs Saint Ice na naging controversial. And marami nagpipiyap sa akin na, Madam, nasa na yung next reaction video? Ganito ganyan, tuloy mo lang. Akala nila dahil sa nangyaring controversial issue is titigil ako. Hindi guys, hindi ako titigil. Sadyang may mga ganap lang din talaga, sunod-sunod. Kaya ayun, medyo natetenga tayo sa content. And so kung pag-usapan yun, kasi naging naman tayo ng balitang hip-hop. Para sa akin na, tinake ko yung experience na yun as meron akong na-unlock bilang content creator. Parang meron akong na-unlock na journey sa content creation ko. Hindi ko siya tinake as negative Tinake ko siya as, ito yun, na-unlock ko na yung part na to. Kasi alam ko, lahat ng content creator, darating sa part na yun at some point. And nung nandun na ako, sabi ko, eto na, tumatagos na talaga, parang gano'n. Gusto ko siya pag-usapan ngayon para i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga naging realization ko, ganyan, habang nangyayari yun, kung ano ba yung mga POV ko, ng mga panahon na yun. Bali sa mga hindi nakakaalam, naging controversial yung last episode natin, which is Jonas vs Saint Ice, lalong-lalo na doon sa round 3 ni Saint Ice. Kung saan nagbigay ako ng opinion na hindi ka ako sapat yung freestyle na bote ni Saint Ice para matabunan yung buong 3 rounds si Jonas. Kung napanood nyo ng full yung review ko na yun, makikita nyo doon na kinwestiyon ko rin talaga yung sarili kong opinion doon. And makikita nyo rin doon na tinapos ko hanggang judging kasi gusto kong makita kung meron akong kamukha ng perception ko doon sa napanood kong battle. Kasi nga parang din ako noon, dadalawang isip din ako bakit ganun para sa akin yun. So yun, tinapos ko siya hanggang judging, tapos ayun, 3-2 nga yung score. May dalawang judge na nagbigay sa kanya, si Husky tsaka si 3D. Si Husky, nag-all 3 round siya kay Jonas. Si 3D naman, round 1, round 2 Jonas, round 3 Saint Ice. Pero same kami ng sinabi ni 3D na yung bote freestyle hindi siya enough para matabunan yung buong 3 rounds ni Jonas. Kaya kay Jonas niya binigay. Ngayon, nung in-upload ko yung reaction video ko na yon nung unang beses sa YouTube, okay lang, goods yung mga comment, positive. Na, Jonas din daw sila, may mga ganong comment, nice review, ganyan. And kung ikaw, matagal na kitang follower, alam mo na, ginagawan ko ng shorts, YouTube shorts, reels, ang TikTok, yung mga reaction video ko, parang nagkakat ako ng part lang doon. Tapos ipapost ko sa iba ko pang social media platform. Dahil na nga, bali yung part na nag-freestyle si Saint Ice, kinap ko yun, kasama yung opinion ko, na yun nga, yun lang yung bote, inaasar na nila ako doon, yun lang yung bote. Yun, in-upload ko siya sa TikTok. Okay naman yung mga comments sa TikTok, so in-upload ko rin sa FB. Mga first 24 hours, okay yung yung mga comments sa FB Mga nagko-comment sila, Jonas yun, madam, gumaganon-ganon sila. Meron naman na, hindi madam, kay Saint Ice yun, pero ang ganda nung insights mo, mga ganon. Meron pa nga, nag-send ng star. Nag-send siya sa akin ng 10 star dahil siya pala mismo, ini-invalidate niya yung sarili niya. Bakit si Jonas yung feeling ko nanalo dito, ganon-ganon. Tapos nung nakita niya siguro na merong isang nagre-reaction video na boto kay Jonas, parang na-validate ko siya, so nag-send siya ng star. So parang time na yun, okay, hindi lang pa talaga ako yung nag-iisip. May mga tahimik din pala na same ko ng opinion. Not until, ito na, nag-upload si Looney ng Break It Down. May Break It Down si Looney dun sa battle na yon, Jonas vs Saint Ice. Hindi ko pa napapanood ng buo yung bid na yon sa Jonas vs Saint Ice. As of now, papanoorin ko siya next time or mamaya kung may ginagawa ko. Hindi ko pa siya napapanood ng buo, pero base sa mga nababasa ko lang kung saan-saan, is si Looney, galing na galing doon sa freestyle ni, ni Saint Ice na yon. Sobrang hanga siya doon. Doon na naglabasan yung mga basher. Bakit kasi Looney galing na galing doon? Ikaw, hindi ka naman nagra-rap, hindi ka nagalingan, ganyan. Doon na nagsimula nung nag-upload si Looney ng Break It Down niya. Kasi alam mo yun, yung mga tao kasi minsan wala rin talagang sariling opinion Na kunyari, ito yung opinion ng idol ko. Sige, ito na rin yung opinion ko. May mga ganun kasi minsan Doon na naglabasan yung mga comment doon sa reel. Sa Facebook Sa Facebook talaga ako na cancel ng malala TikTok ko, ayos naman Nandun yung mga comment na hindi naman daw ako rapper, galing-galingan daw ako, wala daw akong karapatan mag-review. Hanggang sa may isang page na pinag-compare yung parang highlights ng video na yun ni Looney na galing siya din sa bote. And yung highlights sa reaction video ko dun sa hindi ako masyadong, yes, nakakahanga, pero para sa akin, hindi siya enough pang tabon ng all 3 rounds si Jonas. Yun, para pinag-compare niya yun, pinagtabi niya. Tapos ang caption, Reyna ng Tugma versus Hari ng Tugma. Syempre, rage bait yun. Ngayon, yung mga tao, subconsciously, kahit hindi nila sinasadya, iisipin nila na nagmamagaling ako kaysa kay Looney. Kahit na hindi mo pwedeng tignan yun sa ganung lens. Kasi, nauna ako mag-review. Iba yung review niya. Hindi siya comparable Tangina, doon pala sa thought na bakit mo ako ikukumpara kay Looney? Bakit mo ikukumpara yung opinion ko kay Looney, di ba? Yun yung sasabi ko, kumparahan na ginawa na yun, yung gumatong na page na yun, na pinagkumpara
niya yung thoughts namin ni Looney. Sa subconscious na nakakanood doon, nandun yung rage bait eh. Yun talaga yung gusto makuha nung gumawa nun eh. Nasa subconscious nila, nagmamarunong ako kay Looney. Ganun magiging dating nun. Kahit hindi naman dapat ganun. Kasi naging laman na ng balitang hip-hop. Ang dami ng bashing, yung iba na may personal na. Tapos nung time na yon, nung mga siguro first 4 hours, nung pinost ng page yun, puro hate talaga. Nababasa ko, nasa mall ako nun eh, puro hate yung nababasa ko. Tapos ganun yung naisip ko nun na, ay shit, ito na, may na-unlock na ako. Part of this journey to, parang ganun yung naisip ko. Tapos mga after na, mga 4 hours, yan na, isa-isa na naglalabasan yung yung mga taga-suporta ko. Doon ko na nare-redeem, kumbaga. Unti-unti nang lumalabas yung mga good comments, may mga MC rin na kilala sa eksena na nagbibigay ng neutral opinion. Yung iba naman, suporta talaga. Mapa-post, mapa-PM. May mga nagpi-PM din sa akin na Flip Top MC, hindi ko na lang papangalanan. Pero maraming salamat sa mga nag-PM nun. They're the best, guys. Meron din mga nag-defend, mapa-underground battle MC. Sa nangyari na yun, dun ko nakita yung sino yung totoong suporta talaga sa akin eh. Mga suportang tunay, mapa-MC, mapa-fans. Regarding sa issue, syempre, tinignan ko rin kung ano ba yung mali ko dun. Siguro may mali talaga ako kung bakit nakupalan yung mga ibang tao sa akin. Pero bago ko i-acknowledge kung ano yung mga sa tingin kong dapat ko i-acknowledge, gusto ko muna i-tackle yung sinasabi nila na wala daw akong karapatan mag-review dahil hindi naman daw ako rapper. Eto, sure ako yung mga day ones ko. Alam nila to. And lagi ko ito sinasabi sa video ko. In-stop ko na nga lang sabihin eh, kasi alam mo yung parang mukha na akong sirang plaka, kakasabi ko lagi bawat video. Pero natutunan ko na, alam mo yun, hindi naman lahat masusubaybayan yung from first video ko eh. So dapat pala talaga binabanggit ko yun kada reaction video ko. Na hindi ako self-proclaim, guys. Hindi ako self-proclaim. Yun ang lagi kong pinapamukha dito sa channel na to. Lagi kong sinasabi yun. Nakalagitnaan ng pag-review ko bago ako magbigay ng opinion ko. Na hindi ko masyadong nagawa ata dun sa last video ko sa Jonas vs. Satan. So anyway, ito yung lagi kong sinasabi. Na yung boto ko dito, walang bilang to. Walang bilang yung boto ko dito. Para lang kaming magtotropa na mag-share ng mga kanya-kanya naming opinion. Na kunyari, ikaw tropa kita, kaya ano ako dyan, kay Jonas ako dyan. Mga ganun lang. Walang bilang yung boto ko, kasi hindi naman ako rapper. Pero may karapatan akong mag-share ng opinion ko. Feeling ko kasi yung mga nakapanood ng Splice video ko nun, lalo doon sa Facebook. Kasi nga diba, ginagawa ko lang ng mga reels yun. Akala siguro nila, self-proclaim ako. Akala nila. Pero kung ikaw, matagal na kitang viewer, kinukonsume mo talaga yung content ko in long form. Lagi kong sinasabi yun, na yung mga opinion ko dito, trip-trip lang to, para lang tayong magtropa na nagsishare ng mga insights natin. Kung saan ako nagalingan, kung saan ako natawa doon. Ganun lang. Naalala ko pa nga guys, nung sinisimulan ko tong YouTube channel ko. Kasi sa TikTok talaga ako nag-umpisa eh. Parang umabot na ako ng 50k followers ata, no? Pero wala pa rin akong YouTube. Sa TikTok lang ako lagi nag-upload. Tapos hinahanapan nila ako ng YouTube channel. Sabi niya, wala bang ano to? Wala bang full video nito? In 1 hour, ganyan. So yun, gumawa na ako ng YouTube channel. Doon ako nag-review. Share lang ako ng mga opinion. Meron akong naaalala na isang follower ko na piniem ako sa TikTok. Na ma'am, napanood ko yung yung reaction video mo. Ang galing mo mag-review, ganyan. Gusto ko yung mga insights mo sa battle. May tip ako sa'yo, sabi niya, gayahin mo si Batas na parang sinusulat daw yung bawat punch para daw mag-gradean ko ng maayos. Pero hindi ko ginawa yun. Hindi ko ginawa yun kasi magiging critic ako sa mga mas magagaling sa akin. Sa mga totoong battle rapper. Tangina, hindi naman ako pumabattle eh. Bakit ko i-critic yung mga bumabattle? Ang sa akin lang nun, gusto ko lang manood, gusto ko lang makipagpalitan ng opinion sa inyo, parang tayo magtutropa. Kaya nga ang intro ko, your female casual battle rap fan. Masaya lang akong i-share sa kapwa ko fans yung POV ko as fan din. Kasi gano'n naman, di ba? Pagka may kakilala ka na mahilig sa ganitong bagay, nahilig mo din, masarap makipagpalitan ng ng opinion eh. Lalo sa battle rap, kasi ang battle rap, hindi naman yan yung madaling mahanapan ng same na hilig eh. Tsaka yun, sinimulan ko talaga to, para lang talaga to sa mga, feeling ko talaga sa mga followers ko, tropa ko sila eh. Hindi ko naisip na yung magiging content ko, mapapanood ng mga mismong MC na nire-review ko. Hindi ko pa naiisip yun nung time na yun. Kaya nung time na yun, yung opinion ko, mas mas hindi ako nag-iingat. Kasi parang iniisip ko, hindi naman nila mapapanood to. Kami lang naman to ng mga followers ko. Ganun pa iniisip ko noon. Not until na, alam mo yun, nakikita ko, ina-add na ako nila ganito, nila ganyan. Napapanood na nila. So kailangan mas careful ako sa words ko. So, speaking of napapanood ng mga MC, yung review ng isang battle rap casual fan. Para sa akin, makakatulong sa kanila yun eh. Kung kunyari ako, hindi ako battle rapper pero kung siguro ako battle rapper ako, yes, gusto kong makita yung opinion ng normal na tao. Masaya makita ang opinion ng rapper, syempre. Pero iba yung yung virgin sa rap. Yung virgin sa pagsusulat ng rap. Iba rin yung perception nila eh. So gusto kong makita kung paano ba to iti-take ng hindi nagra-rap. Ang nanonood naman sa mga Flip Top Live, hindi naman lahat yun rapper eh. Mga fans yun eh. Karamihan eh. So kung ako, battle rapper ako, makakatulong sa akin yung kung paano ko ba kukunin yung crowd. Kung yung linya ba na to, papatok to sa crowd. Kaya hindi ko mag-gets yung argument na wala daw akong karapatan mag-review
dahil battle rap fan lang ako. Magigets ko sana kung self-proclaim ako kung sasabihin kong hindi ako battle rapper pero makinig kayo sa opinion ko kasi magaling ako. Hindi naman ako ganun Like ko sinasabi, trip-trip lang yung opinion ko. So yun na, magigets ko pa kung self-proclaim ako. Hindi naman. Kung ikukumpara nga natin siya sa physical fight, parang sinasabi mo na wala akong karapatan manood ng boxing kasi hindi naman ako boksingero. Dapat ba nang manonood lang ng boxing, puro boksingero lang? Madali lang naman umintindi ng mga lines Kaya bakit hindi counted yung opinion ng fans? Ano ba yun? Language ba ng mga rapper yun? Na rapper lang din makakaintindi? Naiintindihan din naman ng fans. So bakit hindi counted yung... Tulad sa physical fight, makikita din namin kung tumama yung suntok. Siguro nagkamali lang din talaga ako dun sa nag-set ako ng sobrang taas na expectation dun sa freestyle ni Save Ice na yun. Yun, mali ako dun. Mali ako na masyado akong nag-focus sa written. Hindi ko naisip na mahirap gawin yun ng on the spot. Nag-set kasi ako ng sobrang taas na expectation Kasi nga sinasabi nila, yun yung pumatay ng buong rounds. Buong rounds, 3 rounds yun para sa isang linya. So for you to outdo the whole rounds, dapat talagang sobrang pamatay. So ganong expectation yung sinet ko. Something na mapapabilang sa mga classic lines sa history ng flip top. And mali ko yun. Bilang nagre-review nga ako dito, mali ko yun na nag-set ako ng ganong expectation. Doon ako nagkamali. And guys, kinaklaro ko lang din. Baka kaya nagagalit yung iba kasi iniisip nila, sinasabi ko daw luto. Wala akong sinabing luto. Wala akong sinabing luto. Hati nga yung laban 3-2 nga So either way yun. Baka yun lang din yung kinakagalit ng ibang MC na yun nga daw, sinasabi ko luto. Tas hindi naman ako rapper. Pero wala mo sinabing luto. And yeah, marami yung natutunan sa nangyari na yun. Blessing in disguise din siya para malaman ko kung sino yung totoong suporta and sino yung suporta daw pero inaantay lang pala ako magkamali. And nakilala ko din yung mga taong tahimik lang pala na nakasuporta sa akin and naglabasan nung nangyayari yung issue na yun. Medyo napahaba yung intro natin So yun lang. Ang re-review natin ngayon is Creeply versus MP3. Andito ako nung live, pero lasing ako nun. So, yung mga sinasabi nila, nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala. So, i-consider na lang natin na hindi ko siya napanood. Pero natatandaan ko yung score nito kasi binlog ko yun mga scoring Creeply 5-0 to, alam ko Bali si MP3, first time ko siyang mapapanood. Wala akong background niya. Hindi ko alam kung anong style niya. First time ko siyang mapapanood and tingnan natin. Shoutouts palagi, Rapolo, tumutong at mga kasama ni Creeply doon sa kanila. Nanalo na po ito si Creeply, pininibaw na si MP3. Tintalawang minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, isa boy 2025, MP3. Yeah! Binasa ko lahat ng comments nyo. Tila yung skills ko ay neglected. Underdog tsaka rejected versus big name na respected. Pues pagkatapos nitong battle, huwag kayong magulat kung si Creep yung nasa deathbed. Kung siya yung unpredictable, ito yung the unexpected. Okay. Neglected, respected. Tinalo ka ni M-Zite. Oo, para sa karamihan, ikaw dapat yung panalo. Pero kung di ka niya tinalo, walang press like kung panalo si Creeply kay M-Zite na ipagkakalap ng mga tao. Meaning, kung di ka niya pinalubog, pangalan mo hindi lulutang, di mo yan matatanggi. Parang Kian de los Santos, kung hindi ka pinatay, di wala rin may pake. Pero sige. Yun nga blessing in disguise nga kay Creeply Mas umingay yung pangalan niya, mas nakilala siya. And sa subconscious kasi ng tao, pag mas kilala ka, parang, di ba gano'n nga yung mga politics, mga tumatakbo, kaya panay sila display ng mga tarpaulin kasi sa subconscious ng tao, mas nakikita kanila, mas pagkakatiwalaan kanila So, parang gano'n na kayari kay Creeply na kada makikita mo yung comment na yun, like kung panalo si Creeply kay M-Zite, kahit hindi mo para mapanood yung battle na yun, dahil sa comment na yun, tatatak na sa'yo si Creeply. So, magandang angle yun. Magandang silip kay Creeply yun. Tapos na-connect niya pa kay Kian na kung di ka mamamatay, hindi ka, walang may pake. Nalubog, pangalan mo hindi lulutang, di mo yan matatanggi. Parang Kian de los Santos, kung hindi ka pinatay, di wala rin may pake. Pero sige, kung comments ang basihan ng panalo, edi, tanga mo 30, balibag ka pala sa akin. Balibag. Ako yung masangat at technical. May punto si MP3 Anong probinsya na MP3? May punto siya magsalita. Ako ang pinakaunang kampiyon ng Motus na di sumali ng pedestal. O di ba, illogical? Nasa flip top tayo tol, kaya talunan pa rin siya. Bay, anong panalo ka sa comments mo? Yung iba pa rin pag-like. Pero dahil nagbabalik na daw sila, amateur na daw kami ulit, masyadong bilib sa abilidad. Yung linya mo ang matalo ka ay Himalayan, na-split na yung sa Motus ni Mirage.
Yung linya mong dinadaw ng e-abab estado niya sa buhay. Tangina, I'm sorry. Pero naspit na rin yun sa 2x2. Ang dami nang gumagamit nun. Yung e-abab? Kung amateur yung mga baguhan, tas magkaparehas sulat nyo, ibig sabihin yan, pang-amateur ding sulat mo. Sa construction may appeal, sa jokes, lakas niya mga sar. Pero si Foreman, iba ang drill, ninanakawan, di pa star. Kaya kung blacksmith kanyang skill at kitang-kita mga par, nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Steel. Bar. Pero wag ka. Nangangailangan ng steel. Meron kasing steel na double E and steel na EA. Nangangailangan ng steel, makabuo lang ng bar. Nangangailangan ng bakal, makabuo lang ng bar, steel bar. Nangangailangan magnakaw, makabuo lang ng bars. Nagnakaw ng bars. Ganito na. Blacksmith kanyang skill at kitang-kita mga par, nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Parang kamukha ng flow ni 60. Pero wag ka, dahil may linya tong original. Sabi niya kay Range, stilo mo parang EJ Power na may sakit kasi basic. May mga di nakakuha. Ulitin ko ha. EJ Power, may sakit. Basic. Napakabobo ng skills. So pag binigyan mo siya ng tsokolate, tas gumaling, anong tawag doon? Chocolate Hills? Yan ba yung trip nyo na pasabog? Yung katangahan ni Damuho? Pues sa'yo na yung interest nila, magkaiba tayo ng pinatubo. Kasi wala akong pake kung magjo-jokes. Kahit pumara ka ngayon, pag ako nag-spit, yan ikang bicol, ito bunganga ng mayon. Pinatubo, bunganga ng mayon. Ito avalanche, bawat suntok, and I will not ever rest hanggang ako yung nasa tuktok. Ever. Kaya magpaulan man itong humahangin, pues ang skin na set na pare. Sunod-sunod na yung bundok, dilulusok sa Sierra Madre. Sasaksakin ko tong beach nyo hanggang mag-drop at grounded siya. And you won't see creep walk kapag sa blood surrounded na. Dititindi si creep. Sa ano ba yon? Sa yung grupo na Crips tsaka Bloods? Hindi ko alam, wala ko alam sa mga grupo-grupo na yan. Bloods, pag Blood, red. Pagka Crip, mga blue. I don't know. Dito gumagamit siya ng mga word association. Sierra Madre, Pinatubo, Everest. Ano yan? Ano ba ito iba? Yung bundok, dilulusok sa Sierra Madre. Sasaksakin ko tong beach nyo hanggang mag-drop at grounded siya. And you won't see creep walk kapag sa blood surrounded na. Dititindi si Creeply dito, he won't beat me easily. Viral yang mamamatay na para bang si Eazy-E. At kung naghihintay pa rin kayo ng kabundok na imagery, di na aabot ng makiling para lang makiling spree. Makiling. See, pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang. Walang nag-aara kay MP3, no? Feeling ko dahil sa delivery niya. Dahil sa delivery. Imagery, di na aabot ng makiling para lang makiling spree. See, pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang na MC dito sa liga. At dahil meron siyang title, malamang ginagaya yung kay Tipsy B. kayo kahit nawak yung mga linya. At dahil meron siyang title, malamang ang kanyang room for improvement mananatili na sarado. Ngayon, alisan nyo ng title. O diba ganun pa rin? Tinalo ka pa rin ni Emzai? Yeah. Alam ko paborito niyo to, Tol, kasi siya yung mas makulit. Pero wala tong magagawa kapag yung lines ko nag-connect. Ang isa buhay ran, mauudlot at mga pyesa niya'y punit. Ngayon tinapat sa malupit, Cyril, manabat ka ulit. Cyril, manabat ka ulit. Gusto ko yung yung angle niya dun sa kung hindi ka naman na talo do kay M-Site, hindi ka naman makikilala, hindi ka magiging relevant. Maganda yun, matalino yun. Tapos, yung mga words association niya dun sa Makiling, Everest, Pinatubo, Sierra Madre. Hindi ko alam kung marami nang gumawa nun Pero, for me, malakas siya. Pansin ko lang, hindi nga, yun nga, parang yung crowd, patay. Siguro dahil, tulad ko, first time ko siya mapanood, di ba? And inaalalayan ko rin yung delivery niya Feeling ko dun siya na wala nag-react sa kanya So, yan. Tingnan natin round 1 ni Creeply. Ang pangit ng unhinge mo. Random tayo. Bago ko i-body bag si MP3, mukhang di marunong magjakol. Like,
and subscribe sa YouTube channel ko mga tol. Pag ako nag-DM si Roll, Si Crispy parang si parang si Jonas, favorite ng crowd. like and subscribe sa YouTube channel ko mga tol. Pag ako nag-DM si Roll, magpa-blackout, ito'y knockout, iiwan kitang vegetable. Ito'y mismatch, ako'y bisnag, aapoy sa flip-top ethanol. Game? Janela. Anong pakiramdam na kalaban mo isang social media influencer? Taga-share lang kita, Totoy. Do you still remember? Pag may di ako natripan sa iyong sulat at kapag nasaktan to, putang ina mo, tatanggalin ko top fan badge mo. Matatanggal ba Hindi yun? mo ko kaya na mag-isa, kailangan mo 10. Mali yung akala mo kaya mo kung tapatan sa gantong tagpo. Isa ka sa banban, abno, klik-lak, bang-bang, kablaw. Lang silbit ng MP3, sa bibig ko na mala MP5. Tol sa akin walang friendly fight. Casualty ka lang sa storya kung paano kung babawian yung kumanta ng MP Light. Wait nga, balik natin. Ganda na. Casualty ka lang sa storya. MP3, MP5, MP Lite. Ang silbetong MP3, sa bibig ko na mala MP5. Tol sa akin walang friendly fight. Sa bibig kong mala MP5, anong meaning niya doon? Kasi ang MP3, music. Ang MP5, video bang MP5? Kaya natin. Mo, 10. Mali yung akala mo kaya mo kung tapatan sa Hindi gantong ko sure, MP4 video na yun, di ba? MP4. Lang silbetong MP3, sa bibig ko na mala MP5. Tol sa akin walang friendly fight. Casualty ka lang sa storya kung paano kung babawian yung kumanta ng MP Light. Yes, Jonas. Kumanta ng MP Lite, si Jonas. Call out na yun. Tangin ang pangalan yan. EM, PI, TH, RI, MP3. MP3. Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumaktong 3 PM, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tangina mo, chicken ka lang sa akin. PM3. PM3 ng mang inasal? Chicken ka lang sa akin, inasal. Barbecue yun, diba? Teka nga, alam ko barbecue yun eh. Hindi naman yung chicken eh. PM3 is pork barbecue. Hindi siya chicken. Barbecue ka lang sa akin. BBQ. medyo mali si Cripply dun ha. Pero siguro kung ikaw yung judge, tapos alam mo yun, maganda naman sa pandinig mo, ika-count mo na to eh. Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumaktong 3 PM, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tangina mo, chicken ka lang sa akin. Inasal, chicken. Pero ang ganda nun ha, lalo kung totoong chicken nga yung PM3. Lakas nito, 3 PM, MP3. Inasal, chicken ka lang sa akin. Tapos na nangingitig ng ganun boy oh. Ang laki sa kanya, tinititigan niya. Di ba MC ka ng Motus? Kilala mo ba kalaban mo, brother? Ako yung rason kung bakit yung amo mo ang daming basher. Yes. Tanginang isa buhay ko, puro amateur. Alam mo kung saan ako in-spar? Yung isa buhay, ginagawa niyong pedestal. Tignan niyo yung lineup. Puro rookie yan, ha? Pag mga ganito kalaban ko, pakiramdam ko, luni ako. Yeah. Buti pa to, swerte. Ahead ka harap. Kaso malas ako katapak, ako'y hindi papapigil. Brad, buhay kang patunay na hindi lahat ng beginner may beginner's luck. Pansinin nyo, estilo nyan. Isa kang wannabe, Sak Maestro, Bisayang bonding ka. Kung idol mo si Sak Maestro, sabi na eh. Napansin ko kanina yung may punto sa MP3 eh. Bisaya pala siya. Pansinin nyo, estilo nyan. Isa kang wannabe. Tsaka parang nakikita ko yung flow ni Six Stress sa kanya. Bisayang bonding ka. Kaya pala. Kung idol mo si Sak Maestro, layas dito, mang-boxing ka. Kopyak isaktang ina mo, nasubukan mo na bang nagbatak, sir? Meron kang bars, meron kang wordplay, pero wala kang sariling karakter.
Anong gagawin mo? Mag-wordplay. Papatayin mo ako sa ganitong sport. Sino man niniwala sa'yo, tangina mo, above the knee ka mag-short? Can I see the short? Kung ano meta, gagawin mo. Di mo ba nare-realize na meta ka ng meta, di ka naman monetize? Meta. Ako, monetize. Isang picture, $30. Kaya maagang nagretiro to. Panay post ng kahawig, pero matama yun sa tulad nyo ang disipulo. Kasi sa flip top, magkakahawig din naman yung estilo nyo. Tangina mga tulad mo, yung dapat dinodokumentohan ng quit claim. Know what I'm saying? Gusto mo taglish? Tingin ko sa estilo mo ay complete plain. Tingin mo sa jokes ko pambata, di makasabay sa big names. Gustong inaakala mong pambara tuloy pamatay Squid Game. Ay, playing. Tignan nyo, kinikilig siya doon at kung para sa'yo ganon. Pag nakambing ating gawat na kung para sa'yo baon. At tabi sa buhay ang rason, para lang magpakasakim, hindi to basta nataon. Ako'y handa na maging. Kung nasa tournament ngayon, ikayaking sasagutin. Ako'y pandagdag na kampyon sa batch 2015. Plus point sa confidence ni Cripply. Kitang-kita yung confidence niya. Walang-wala sa confidence na pinerform ni MP3. Para sa akin base lang sa body language na nakita ko, parang naiilang-ilang pa sa MP3. Gusto ko yung kaso barbecue siya. So hindi natin alam kung pupuntusan siya. Gusto ko yung PM3, 3 PM, inasal, chicken ka lang sa akin. Kaso barbecue siya. 2-piece barbecue siya. Para sa akin, ito yan na naman para sa akin lang to. Opinion ko lang to Ito lang yung nakita ko. Written wise, sa round 1, gusto ko yung sulat ni MP3 Yung mga words association dun sa bundok. Kaso hindi ko alam kung marami na bang gumawa nun. Or baka may underdog effect lang sa akin si MP3. Dahil nga first time ko siya mapanood. And yung angle niya na kaya lang naman daw umano si Cripply kasi nalimpay Mzite, ganyan. Pero performance-wise, parang minama siya ni Cripply. Parang tingnan mo kung gano'ng confident sa ginagawa natin na to. Parang ganun yung approach ni Cripply Nandun yung bars, jokes. Tangina mo yung PM3, 3 PM, MP3, MP5, parang bars siya na dinaan sa jokes alam mo yun. Pwede mo siya i-count na bars, pwede mo siya i-count na jokes. May rebuttals din siya, so meron siyang naibalik kay MP3. Ay, nakalimutan ko, may sinabi nga pala si MP3 na yung steel bar. Kaso, yun nga, tulad ng sinabi ko sa bundok. Words association niya, hindi ko alam kung may gumawa na nun. Pero, sa bagay, sa lakap ng battle rap, meron at meron. Pero hindi ko kasi alam kung merong gumamit ng ganung way. Pero ako nagandaan ako doon, steel bar. So, yun nga, written, palag-palag si hindi siya body bag sa written, alam mo yun. Palag-palag si MP3 sa written. Sa delivery talaga Alam ko, nakukulangan ako sa delivery ni MP3. While si Cripply, tangina parang kahit tumae siya doon Parang kahit tumae siya sa stage Sobrang komportable niya Makikita mo scene talaga yung yung matagal na sa larangan. Parang ganun. Kung ikukumpara mo yung parehas sa round 1 nila. Cripply round 1. Pero props kay MP3. Disclaimer, yung magiging opinion ko dito, wala pong bilang to. Para lang tayo magtotropa na nagpapalitan ng opinion. Walang bilang yung ko dito Wala akong kwenta. Walang kwenta yung opinion ko dito. Trip lang to. Let's go round 2. Galing niya talaga. Ako'y magsusurrender na siguro. Cripply kasi yan, yung sa buhay walang punto. Kasi para saan pa yung corona na makukuha ko sa dulo kung may pinasali na kilala na magnanakaw ng mga sinusuot sa ulo. Hi, KitKat. Ulol. Yung mga jokes mo tungkol sa akin na invento, so what? Ikaw, magnanakaw ka ng sombrero. At yun, ang no cap. No cap, yeah. Ang angle ko na to sa pagnanakaw. Yung buhay mo hindi maayos. Pinobota nga si Lenny, tas magnanakaw parang Marcos. Baka Lenny ka ba talaga? Salin mong challenge nga. Ulula lang kung kupal kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng tatamping. Ngayon yung politics stand. Nagiging na siya Part of turn-ons na Pero seryoso, di ba si Lenny merong values? Nung sinabi mong tinitigasan si Husky sa sarili ng anak, sa tingin mo ba ay tama? Nag-react na lang ang crowd kasi di sila makapaniwala na dinamay sa ganun ng isang bata. Shock value lang nagdadala. Para mukhang heavy kanyang play, pero kung walang shock, di a-advance na parang Penny Hardaway.
Kasi nanay Hindi ko alam yun. Walang shop, Penny Hardaway. Comment guys. Para mukhang heavy kanyang play, pero kung walang shop, di a-advance na parang Penny Hardaway. Na-advance Kasi pa nanay yun. ni Ira, matatay niya, parehas ng pumanaw. Pero magkakantutan daw sa langit. Yan yung gusto niya. Para sa kunting halakhakan, patay na tatay niya'y ginamit. Para lang masabing merong naribak, naisip niya na gawin yun. Ang babaw lang ng ambisyon, pero walang kwenta yung blood is thicker than water kapag uhaw sa atensyon. Pwes upang bibig mo'y magtikong, eto shotgun sa iyong ulo hanggang ang utak daw showing. I won't leave the fucking room, yung tatay mo not coming back, pero for him you're coming soon. Rated R yung palabas, at MTR CB compliant, ito yung eksenang marahas nang bumalik ka sa parental guidance. At hindi ka tatabla ng bala, yung pataling breakthrough, hindi sapat yung one take from the top, take two. Biktima ka lang sa movie, magkakadugo-dugo ka, Brad. Ang action ay tuloy-tuloy habang sunod-sunod ang cut. Ako yung direktor na mananap, na ang sandata on hand. Nagsusulak behind the scenes para patayin siya on cam. Kaya ihanda nyo na yung cut porn. Sige. Porn ang puta. Ang ganda nung kanina yung ano, sunod-sunod yung cut. Cut na ano, end cut sa direct. Tapos, siya daw yung nagsusulat behind the scene para patayin ka on cam. Ganda nun. Kaya ihanda nyo na yung popcorn. Popcorn. Ng mga viewers. At pasensya na sa popcorn, kasama yun sa bloopers. Oh! Yan yung mga skema na wala siya. Tangina. Ano tawag doon? Hindi siya fake joke. Fake stutter? Fake stutter. Hindi naman nabulol eh. Namali ng banggit eh. Fake banggit. Viewers, at pasensya na sa popcorn, kasama yun sa bloopers. Yes. Yan. Yan yung mga skema na wala siya. Bastos lang yan and that's a fact. Sa sobrang bastos, nakakagulat. Kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Chong. Iba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yun. Talaga lang, may ano. Di lang ulat, kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Chong. Iba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yun. Ganda nun ah. At di Paano niya naisip, magkaiba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yan. Kasi totoo naman, minsan meron tayong mga ano yan, controllable thoughts na hindi na talaga pang sabi. Pero naisip mo, kasi wala eh, human ka eh. Maisip mo yon valid. Kasi meron talaga tayong ganun nga, uncontrollable thoughts. Pero the moment na basta sa bibig mo yun, doon ka magiging questionable. Kaya maganda yun. Magkaiba yung paano mo naisip yun sa paano mo nasabi yun. ulat, kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Chong. Iba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yun. Parang talaga siya sa 6th Street. Dahil halos kada battle, dinadamay mo si Arik. Awit. Oo, sabi ni Arik. Balikan mo ng battle, dinadamay ka yan, Matik. Ano bang makukuha mo sa tuwing siya yung binubuli? Nagpa-puppy face si Arik. Hindi ka ba naawa? Pinugbog to ng pulubi. Sa mga di nakakaalam, nung ano, ahon 15 day 3, parang inaasar ni Smagla si Arik na ano, na boss, balita ko na ano ka daw, binugbog ka daw ng pulubi ah. Sabi ni Arik, ha, binugbog ng pulubi. Wala lang, nag-viral yun eh. Naging predictable ka na sa bawat linyang binato. Damay Arik, damay MCs, damay pamilya din ako. Parang freestyle mo lang to sa gubat, pero ang pinagkaiba, tangina mo, di ko na kailangan takpan pa yung camera para basahin ang mga linya mo. Anong ano nun? Anong reference nun na tinakpan yung camera para basahin yung linya? Ginawa ba ni Kripley yun? Hindi ko alam kung anong battle yun. Hindi po ako battle rap encyclopedia para mapanood at pakabisado ang lahat ng battle. Base sa pagkakaintindi ko sa angle na yun na tinakpan para magbasa ng linya. Baka yun. Baka ginawa ni Kripley yun. So, anyways, round 2 ni MP3. Ito medyo yung performance niya mas nag-improve na, no? Gusto ko yung, ano, isa director, cockporn, popcorn, kasali sa bloopers yun. Ang ano nun, maganda yun. Hindi siya fake joke, hindi siya fake stutter. Paano ba? Fake banggit, ganun nga yun. Unpredictable siya. Tapos parang binibreakdown niya yung style ni Kripley, no? Yan nga, puro damay enigma, damay ganito. Ang ganda rin sinabi niya kanina na, ano, iba yung paano mo naisip yun sa paano mo nasabi yun.
Sobrang on point nun. Tingnan natin bago tayo mag-comment. Round 2, Creeply. Ano ba yan? Patay na daw yung papa ko. Sabi nito ni Tokmol, tanga, yung papa ko na ospital lang kasi ginamot niya yung doktor. Tinakpan ko daw yung camera. Sabi nito ni Matikas, kaya ako ginawa yun, tang-ina mo, may nagpa-Gcash. Ha? Kaya ako nga tinakpan kasi sa issue, ako yung umiiwas. Nagpa-Gcash multi. Hindi naman tang-ina mo, may nagpa-Gcash. Ha? Kaya ako nga tinakpan kasi sa issue, ako yung umiiwas. Hindi naman sana malalaman kung bakit ganun. Panic nature kasi yung isa dyan. Pak yun, Niña Sandia. Photographer ng flip. Di ba taga Surigao ka? Tang-ina mo, aswang. Pag sumali kayo sa grupo niya, napakadaming benepisyo. Solid banding, unang meeting, ganap kayong antikristo. Kagrupo niya, si Bal, Cancer, mga grabe pumaslang. Ang tawag sa grupo nila ay United Aswang. So paano ka magsulat? Gamit mo kapis at papel. Kapis at papel. Kakaiba, putang ina. Yung nawawalang sikat na vlogger, matatagpuan sa ulam nila. Langhap sarap, kakaiba, parang niluto ng kano. Unang kagat, yung balat, puta, may guardians pang tattoo. Oh my God! Putang ina yung mama ko kasi guardians. May tattoo siya dito na ano. Para pa-triangle yun. May guardians pang tattoo, putang ina. Nag-i-exist pa pala ngayon sa vocabulary ng tao yun. Kaya tawa ko. May ganun pa ba hanggang ngayon yung mga samahan ng guardians? Langhap sarap, kakaiba, parang niluto ng kano. Unang kagat, yung balat, puta, may guardians pang tattoo. Alam mo ba kung ano ka-rhyme ng kutsara at tinidor? Tangin na mga aswang, lumipad ka pa si Kior. Naalala mo to par? Kibuloy kasi feeling cool tong taga Davao. Banat mo ki-30 para lang makasabay. Galing yun ni Gold Agal, huwag kang masyadong pasaway. Kaya aking na-mention na, punchline ni Gago ay tangay. Galawan mo'y parang may pension, pinagpukunan mo, patay. Ako'y no mercy sa galawan mo parang may pension, pinagpukunan mo, patay. Galawan mo'y parang may pension, pinagpukunan mo, patay. Ako'y no mercy sa nagnanakaw, kaya madaming nagogoyo. Hinting-hinti ko mapapatawad kahit asawa ni Bustoyo. Pagkasing taba yung leeg mo at ulo, minsan mukha kang Chicken Joy. Meron tong underdog syndrome, kaya eto pa yung people's choice. Pero pag tulad mong hambog, walang tsansa sa battle, hoy! Paano ka magiging underdog? Wait lang. Alam niyo yung yung thought na underdog effect, hindi siya effective pag pagka yung kalaban mo crowd favorite. Hindi siya masyadong tumatagos yung underdog effect pag kalaban favorite ng tao. Underdog syndrome, kaya eto pa yung people's choice. Pero pag tulad mong hambog, walang tsansa sa battle, hoy! Paano ka magiging underdog? Mukha kang golden retriever boy. Walang pake sa'yo si Ari, kaya huwag kang pabibo, sir. Di mo pansin, pinapalaban ka lang niya pag yung plane ticket, piso fare. Mga tinalo niya, RG, Merge, Cancer. Sino yon? Sino yon, mga banumen? Nakatalo sa kanya, 30, Pan, tang-ina, mga banu din. Who the fuck are you? Hindi kita kilala tapos mag-aas ng top tier. Nung una kitang nakita, kala ko vendor ka ng flip top beer. Ganito ang mga dati nga nun. Yung... Putang ina nyo. Sige talaga, mag-ingay kayo. Choke. Chupa Chups, forever fun. Sa kanya, yung disability, magiging disability. Yung nakaka-disappoint, wala kang point sa dis. Sabay grabe lang sumigaw. Puro shuffle tong bayot, ganun siya pumitaw. Pag ako sumapul, igtama nitong manok ng Surigao. Sa mga di nakakaalam, pangalan niya, Mike Pantejo.
Gusto ko sana mag-wordplay tungkol sa mic, kaso yokong mic, kapareho. Lalaruin ko inyong estilo na ginagawa nyo mga uhugin. Ikay mic ka ba at may kasama ka kung plano mo ko natalunin? Kung ito'y mic ko kung para sa akin, mic ko lang pa kung susumahin. Pangarap mo sa isa buhay mic, katapusan tol, mic kalalagyan ka sa akin. Ayaw daw gamitin yung mic pero ginamit na ginamit eh, no? Putang ina mo, buhay mic, katapusan tol, mic kalalagyan ka sa akin. Di ba ganun kayo? Ganun ginawa ko, putang ina mo, masaya ka na! Tang ina magbabars, tas magbabars, tas magbabars na naman! Yan ang papakita mo sa stage. Kung puro ka bars, tang ina mo, magpalit ulo ka ng range. Kala mo bars mo mapanganib, mga technical ay merong sabit. Kita mo to, automatic. Tol, alam din niya ni Arik, mga nagbabars ay puro adik. Pattern na, ano? Pattern. Ultimo idol na nasobrahan sa bars na rehab na balakid. Yeah. Halatadong patong-patong pa yung planong pangtanga. Kung umaasang makakaisa ay lamon lamang laman tiyanong dito ay sumampa ka. Yung Bicolanong Ilocanong version lumabas hala, ire-remind din kita habang di ka pakilala na ang rule number 1 that may multi-charisma ka. Yeah. Pag multi ka, tangina ka. Napakamalas mo, Repa. Ako ba yung nakabangga mo? Kaya ko seryoso at komedya tulad mong nerdo ay maltrato. Kung sino sa liit mo ko konekta, patay ka sa akin sigurado. Ito'y bagong disenyo ng lanseta. Ika'y malinis pinabaw. Tayo na bentang-benta talaga sa akin lagi mga ganun. Yung linya ng isang MC babaliin, doon din ako tawan-tawan ng ano eh, yung kay Kram Slakwan tas Topher, ano, yung konkreto, tapos papahanap mo. Dito sa round 2 no, parang nile-lecture ni Creepy si MP3 eh. Na yun nga, puro ka bars, nakakauma yun. Pero ako, totoo lang, kita naman dito, well-rounded siya. May nagjo-joke, may technical, may bars. Alam mo yun, halo-halo, so hindi ka mauumay. Unlike kay, yung nga kay MP3 daw, puro bars. Tapos habang sinasabi niya yun, nai-connect pa sa nakakatawang angulo. Yun nga, na hindi mo ba napapansin, pati si Arik, alam yun, yung mga nagbabars, puro adik. Sana balit ulo kayo ni Range, kung bars pala usapan, ganyan. Nagseseryoso na siya, yung flow niya, ang ganda, yung delivery. Tapos biglang pagdating sa dulo, jokes pala ulit. Yun yung maganda kay Creeply, unpredictable din siya talaga eh. Ikay malinis rin na ba? Dito ano eh, ang ganda rin ng round 2 ni MP3 pero hindi. Iba yung round 2 ni Creeply, lakas ng round 2 ni Creeply. Mas bet ko to sa round 1 niya. Ganun pa rin yung approach niya eh, na ako pa rin yung veterano dito. Diba, parang kinestyon niya pala, sino ka ba? Tinapat ka sa akin, hindi kita kilala. Dito nga pinapamuha niya talaga na ano, nauna ako sa'yo sa larong to, parang ganun. May ganun talagang vibe kang mapifeel sa kanya. Kahit siguro kung kunwari, lalagay mo ako sa hindi ko napanood rin si Creeply ever. Hindi ko siya kilala, hindi ko kilala si MP3. Tapos makikita ko yung laban na to. Makikita ko talaga kung sino yung ano eh, yung komportable sa stage, yung matagal na sa ginagawa na to. Ganun yung vibe na nabibigay ni Creeply sa round 1 and round 2 consistent. So, round 2. Round 1, Creeply. Round 2, Creeply. Tingnan natin round 3. MP3, let's go. Bakit? Teka. Di ba binlock mo ko? Pwes ako'y gumawa ng iba't ibang account at yun ang naging last resort. Pero ako yung naging mas makapangyarihan upang ang rules ay ma-enforce at bilang gante sa yung pang-trip, yung hataw ko walang remorse, walang imik tong masikat pag tinapat sa mass report. Kasi halos lahat ng content sa kanyang page ay sa ibang tao lang nanggaling. Re-uploader lang tong bitch. Content creator na walang original content. Puta content ka na dun, Creep. Ang tanong ko para saan? Para mag-promote ka ng sugal? Tangina ka, umay bro! Next time, pag natalo ka sa scatter, isugal mo buhay mo! Pero ang battle reviews ay pag nanakaw ng content, tama? Tama! Tama ka nga, gagi! At di niya yan matatanggi kasi siya mismo yung may sabi. Sa gubat, ginawa mong angle yun. Ginawa mo yun na angle, kaya aware ka sa ganon. Pero I guess, basta may like, heart at laughy acts, wala siyang care, nanakaw yun. Di ba sabi mo si BR magnanakaw dahil doon?
Sa pool ka sa sariling bala. Dahil matapos ang ilang buwan, naisip mo na dyan ka din mas giginhawa. Seaman pa naman yung best friend mo. Dapat ay nahihiya ka kasi si Topher yung nasa barko, tas ikaw pa naging pirata. Dito, Master of Crowd Control, ganda nun. ay nahihiya ka kasi si Topher yung nasa barko, tas ikaw pa naging pirata. Yeah. Dito, Master of Crowd Control, sa fans lang siya naging alila. Walang linya na masiba para sa akin ay mahina. Pupugutan ko lang to ng ulo. At upang ang pirata maalala at makita, kukunin ko kanyang bungo at gagawin ko ng bandila. Ano, magaling ka ba mag-rebat? Pues, pansin nyo ba kapag secretly nag-rebat ay parang gago? Yung tipong pinagsabihan mo na nga, mas ginagawa niya lalo. Tulad kanina, sabi ko, dinamay niya patay niyang tatay. Sa rebat niya, dinamay niya. Talagang di nagpipigil. Paano naging rebat yung walang binabalik tas lalo pang dinidiin? Naging predictable ka dyan. Ginagawa mo lagi yon. Kaya yung linya kong tungkol sa yung patay na tatay, ginawa kong patibong. Para mag-rebat ka ng ganon. At ikaw na mismo magpo-prove na yung punto totoo. Habang pinapakita ko sa kanila, gano'ng katao-toto. Yeah. Yo! Oh, mind games na to, Crip. Parang GL may train of thought. Prove na yung punto totoo habang pinapatibong kanila gano'ng katao-toto. Yo! Oh, mind games na to, Crip. At ikay minamanipula. Di na ang crowd, hindi ikaw na yung minamanipula. Di ako joker, amateur. Pero nauulol mo siya kung master nyo of crowd control. Ngayon kinokontrol ko na. Yo, bakit? Top tier ba talaga to? Sige nga, magbanggit kayo ng linya niya na pumatak before nag-COVID, yung wala si Topher. O di ba, wala? Yung sentimental value nakakabulag, lalo na pag old acquaintance. Ultimo nung comeback ni Badang, may nagko-comment na panalo siya kay Kiram. Yun na ba yung kakaiba? E di nga kayo makarecall ng mga lines niya na epic. Anong nakaka-special? Hindi siya namatay nung pandemic. Pangilang achievements yan. Meron kang 3 taon before nag-COVID para sa tournament ay magpabida. Nasaan ka ng mga isabuhay na mga kabatch mo yung nag-dominate sa liga? Pinalipas mo kanilang gutom para konti na lang ang iyong kaagaw at naghintay kang mawala yung mga star para masikatan ka lang ng araw. Ako, tanggap ko, ako'y mediocre sa marami. Wala pang views na naaani at walang big name na nababadi. Pero sa isang buhay debut natin, yung kaibahan nalalantad. Naghintay kang mawala yung mga star, ako hinarap kita agad. Yeah! Kaya ano, porket ikaw yung veterano, ikaw sa akin ay better than, well, klaro namang ikaw na yung advance, kaya good luck na lang kay Van. Ang wholesome naman ng Ender. Ang lakas ng round 3 niya Ni MP3, ang lakas ng round 3 niya. Parang nakita ko sa kanya, mataas na yung confidence niya dito sa round 3 Siguro kasi dahil nakita niyang kumagat na si Ripley doon sa patibong niya nga na rebuttal, na mas diniin yung point. Galing. Ang ganda nung nung sinabi niya na si Topher yung nasa barko, kasi ikaw pa yung naging pirata. Ang ganda nun. Ang ganda yun. Malakas sa round 3 ng MP3. Malakas round 3 ng MP3. Tingnan mo natin kung yung round 3 ni Ripley. Let's go. Sir, mamaya ka na. Gago. Ano nga ba ulit yung rebat ko? Nakisiraminig mo kasi puta nyo. Nandi-distract. Ayun. Rin ako daw siya sa Facebook. Sabi na ito ni Pabida. Kala mo talaga si Bisaya, kala mo talaga may Facebook sa kanila. Nagpo-promote ako ng sugal kasi ako ay isang genius. Ako ay nagpapayaman kasi bibiling ko si Pibus. Diba? Tapos ako. Galit na galit si Bisaya. Mukha nang magsusuper Saiyan. Tangina mo, super Bisayan. Palay taglis pas, ay hindi. Tangina mo, super Bisaya. Parang nauga si Creepy doon Taglis pa si Yawa. Mukha ng bogas na tungaw. Hanap ka na ng amo mo, Bisaya. Magpo-floor wax ka pa daw. Pag nasa market to, yung senaryo, hindi ka panipaniwala. Imbis tawagin kang pogi ng tindera, yung tawag sa'yo, Bisaya. Magkano bechay? 50, Bisaya. Nagtatrabaho to sa call center. At siya'y halimaw pag shift niya, tol. Oo, halimaw siya sa tawag kasi siya ay beast sa call.
Bis sa call. Sobrang pedex ko sumulat, di na kailangan ng bars, Creeply racist, parang Donald pag gumamit ng trump card. Alam niyo ba kung ano karayom ng biyaya? Piyaya. Nung ahon, kawawa, hindi siya niyaya. Tangina, ito yung panay call out ni Ferdy. Nalabanan daw si Mr. Lefty. Puro katangahan. Ikaw pumipili na maglalaban, puta, enigma ka na yan. Hindi ka kilala kasi supot ka, puro lang kaduwagan. Nung body ka kasi simpleng call out, di mo kayang kumatawan. Ano, manonood ka lang? Walang tunog, di ka bumoses? Kung MP3 walang audio, ibabalik ko bilang audience. Nasa isa buhay ka lang kasi sinishare mo album ng Uprising. Pagtapos niyang sumipsep, eto na. Unang beses ka sa isa buhay. Alam kong kabado but feels fine. Huwag kang kabahan, dadaan-daanin ko lang. Parehas natin itong first time. Di ba may anak-anak? Putang ina ka, wala kang kwetang ina. Nung binyag ng anak niya, napakapangit nila Bexman. Ang angas niyo sa picture, mukhang karga-karga mo yung best man. Ang pangit ng asawa mo, ang pangit ng anak mo. Putang ina ninyo, ang papangit ng tatlo. Ano, iiyak ka na? Tangina abno! Kaya ayoko talagang lumalaban sa bago. Gantong takbo, makikita nyo pag luma, laban sa bago. Kahit masaktan ka pa leche, lamon ka sa aking peste, hindi ako magtitipid. Parang nilabasan na pepe, kain ka rin sa akin kahit tong pusit sensitive. Yam-yam! Ay, yam-yam pa. Pero makikita ko kung paano iba kong tong ban-ban. Baka di pa puro tagis mga tiyong walang iyang pagamit ang wikat nila bandila niya ay tagi doon. Kung buhay si Rizal malamang isa ka sa mga nasabuon, masangsang. Kapag sa malansang is, dapat na pa ganito katapat, sa liga dapat yung pinapalapag. Mga linyang alam mo kayang sumapak, mga linyang sa akin di pa yan sapak. Pagkatalo sa akin na makakalasap, mababago pa tingin ni Gago sa rapalata, bigla ako sa maganda. Ano, nabusan na hangin. Breathtaking yung flow, kaya yung breathtaking yung flow, yung tunog ko na doon pag pinatugtog sa MP3, iwasak ka! Tangin nakakalam mo ba kaya mo ko sa akin to kaya atat na hatak? Narimot na mong pagkakuwang, nagrapulti mo si Dobrak, hindi makakasabak pala pagladapak, di makakapalag mga tulad mo, meron tunog, takatakladag na to, agad mga barak na yung tinatagtagtagtagtag ko ng pratatata. Kung tingin yung uubra sa akin ng new school, gamit malalim na bara, pues ginawa kong old school MP3, ngayon pinagkain ko ng bala. Gaga! Yung tunog ko may mensahe pa. Old school MP3, pinakain ng bala. Alam niyo na yan, MP3, bala. Kung tingin yung uubra sa akin ng new school, gamit malalim na bara, pues ginawa kong old school MP3, ngayon pinagkain ko ng bala. Gaga! Yung tunog ko may mensahe parang Morse code. Nang babasag yung dating ko mala stone cold. Kung may gusto ko sa panalong na buhok, no. Susulutin ko kampyonato, fuck the bro code. Hindi tayo magkahanay, beginner, pulbura, sa glitter, Leonardo, Splinter. Hindi tayo magka-level, to'y doctorate laban sa kinder. Hindi tayo magka-match, parang na-swipe left ka sa Tinder. Magka-match na swipe left sa Kinder. Kaya kung amateur, tanggal sa scene. Sino sunod? Puta bitin, magpapatalo lang ako kapag si Enigma nag-PSP gym. Okay. Meron na ako agad sagot sa round 3. Hindi naman mahina yung hindi naman mahina yung round 3 ni Creeply. Pero, ewan, sobrang nalakas na ako sa round 3 ni MP3. Mas feel ko siyang ibigay kay MP3. Trip ko yung round 3 ni MP3. Gusto ko yan. Tsaka parang, di ko alam kung yun ba yung cause ng pagsistutter na konting ni Creeply nung umpisa. Hindi ko alam kung yun. You will never know kung ano talaga nasa utak ni Creeply nun. Pero round 3, MP3 ako. Bali, round 1 Creeply, round 2 Creeply, round 3, MP3. Tingnan natin, judging. Second side 14. Creeply vs MP3. Mag-against mga beses. Para sa ano lang pa rin. Sulat ni Rafian, binoto si Creeply. Okay naman yung sulat ni MP3. Kumbaga, nadali niya pa rin yung sarili niya. Pero hindi ko lang ina-expect na kahit minaliit ni Creeply si MP3, pero nakatodo pa rin yung sulat niya. Kumbaga yung rare na Creeply na nagpo-flow lahat. Yeah. Sobrang effective ng mga jokes na ginamit niya. Kumbaga nadala ni Creeply yung estilo niya laban sa estilo ni MP3 na sa tingin ko mas maganda yung nagawa niya kaya Creeply yun. Ikaw, pinik mo. Tingin ko, klaro naman yan. Binoto ko si Creeply. Malakas si
MP3, kaya lang iba yung level ng Yeah. performance ni Gravely. Ayun, sobrang balagbag ni Gravely. Buong-buo na talaga yung pagiging kubal niya. Ayun, Gravely. Yes, so na naman napaka-lupit na laka. Kung ano naman, kung punchlines, kung mga lines, Ito gusto ko talaga judge yung si Plasma. parehas naman umama, pero ano talaga, iba talaga yung presence at yung performance level ni Triple. Yes. Medyo doon nakita talaga. Pero yun, solid yung pinakita ni MP3, pero siguro ano pa, sa next battles, konting kumpiyansa pa. Pero yun, sa battle Ayun, doon nagkulang si talaga yung P3. Siguro sa Kumpiyansa. para sa amin, mas lamang si MP3. Pero mas pinakitaan ng veteran moves ni MP3. Paano yung pagiging natural, paano pag-execute. Nanay round 3. So, i-perform. Okay, same opinion. Kasi MP3 sa Yun, siyempre di ko alam bakit ako lang. Gago! Tal! Ripley yun. 1, 2, 3, Ripley yun. Hindi ko alam bakit ako nandito. Ay, ditch ka muna dito, tangina mo. At buong Ito pala yung battle na ginadyan mo. Gulat ako doon. Naalala ko nga sinabi ni Dodong Saipa yun. Nag-judge ako kanina eh. Nakalimutan ko na yung palang battle na yun, Griply versus MP3. So ayun guys, nakakalay na ako. Kanina pa ako nakaupo. Kung umabot ka pa sa part ng video na to, mag-outro na ako. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Peace out.